Sabi, mga naniniwala na nagkaso si MJ pero yung asawa lang pala nagkaso, haha. Hindi makakapagkaso yan si Makagatas, kasi siya yung tinadtad ko ng kaso. Oo, yung ikakaso sa'kin na asawa niya, 'di ikaso na, oo. 'Di ba? Ang daling ma-dismiss nun, oo. Ano daw yun, um, ano ba yun, ah, anti-privacy. Mura lang ang bail nun, walang kwentang kaso yun, oo. At saka 'pag natanggap ko yun, 'pag sinagot ko yun, 'di ba, saglit lang yun. Hmm. Yung sasakyan ang ginamit para pagtangkaan ng buhay ko, alangan hindi ko pa verify yun, 'di ba? Sumugod siya dun sa harapan ng bahay ko gamit yung sasakyan na yun tapos magdedemanda siya kung nahanap yung ano, ang tawag dun kupel. Hmm, sabi nito, "Ouija, Sir FLM, have you tried looking at the mirror lately? From pandemic hero to this, you know you cannot win this battle. Walang mawawala sa pagpapakumbaba. How can I not win this battle? Real man against troll? Ouija, ako'y mapagpakumbaba sa taong depende sa taong kausap. O sa totoong buhay, yung katotohanan, yung kaharap mo ko ng personal, wala kang makikitang yabang sa katawan ko. Isang beses lang ako nagyabang nung pandemic, mm, oo, kasi sinagad ko yung yabang ko nun. What is the purpose of that? The purpose is to awaken those manhid na tao, mm. Hanggang sa naging bansag ko na yung pagiging mayabang na yun. Pero sa totoong buhay, mas mapagpakumbaba pa ako sa mapagpakumbaba. Pero kung sasabihin mong hindi ako mananalo dito sa laban social media, sir, mawalang galang na pero nagkakamali ka. Mhm. Magkakaalaman ho yan sa trial. Mhm. Pinag-aaralan ko ang bawat salitang sasabihin ko. Minsan 'pag napipikon na ako, tumataas ang boses ko. Hmm. At, bago ho ako nag-isip ng mga kasong isasampa, yan ho ay inisip na rin ng aking mga abogado. Tama ka, walang mawawala kung magpapakumbaba, but this time, tapos na ho akong magpakumbaba. Nakulong ako na talagang sinubsob na ako sa putik, eh. Ibinaon na ako sa libingan ng mga buhay ng mahigit 3 taon. Paglayang-paglaya ko nga imbes na buweltahan ko lahat ng mga umalipusta sa'kin, hindi ko binuweltahan, pinatawad ko. Pero this time, sorry sir, I'm going to stand my ground. Pasensya na po. Tama ho kayo, walang mawawala 'pag magpapakumbaba. Totoo po 'yan, ginawa ko na ho 'yan, nagpakumbaba na ako. Hindi na nga ho ako kumibo ng 2 taon, eh. Nakita niyo ho bang nag-social media ako sa loob ng 2 taon? Nagti-TikTok lang ako, pero ang gagawin ko sa TikTok, 'pag may humingi ng tulong paaakyatin ko agad dun sa TikTok on the spot, pinadadalan ko ng pera, gano'n lang ho. Hanggang sa hindi ko na inasikaso 'yang pagso-social media, mm. Katulad ngayon, bakit 'to bagong channel ko, may pinatunayan lang ho ako. Sabi ko, "Sige ide-delete ko 'tong channel ko, magsisimula uli ako at, makikita niyo." Na-achieve ko naman ho, mm. Maraming salamat, Widya. Tama ka, hindi ako makikipagtalo diyan. Sabi nga, yes, I even talk to myself. Sabi mo, "Have you ever tried to look at the mirror lately?" Yes, yes. Stressful, nakakapagod. Bakit hindi? Oo. Ah, sir, nung ako ho'y kinulong, kinain ko na ho lahat ng pride ko. Sobra, sinubsob ko na ho yung mukha ko. From napakataas, naibaon ho ko sa putikan. As in ibinaon ho ko sa libingan ng mga buhay. Sa loob ng 3 taon, 7 buwan. Sa mga kasalanang hindi ko ho ginawa. Mabibigat ho, mm.
Paglabas ko hindi nga ako nagalit, eh. Paglayang-paglaya ako nagpa-presscon agad ako. Ano yung sinabi ko, wala na akong puwang yung galit sa puso ko. Hindi na ako nakipag-social media, antimano, yung kausap ko na lang yung mga supporter ko. Kinontinue ko na lang yung pag-hu-humanitarian, lahat 'yan. Lahat ng organisasyon nag-humanitarian ako, Eagles, um, Philippine Mason, Akal Pakaparo, yung mga organization nag-humanitarian ako including DSWD. I joined them. But, dun sa sinasabi niyong, you know you cannot win this battle, sir, 'pag tinanggal niyo pa ho yung karapatan ko para ipaglaban naman yung aking karapatan, para niyo naman ho sinabing wala na akong kuwentang mabuhay. Hindi ko na nga ho sila pinansin, eh. Lately na lang kasi malala na ho yung ginagawa niya, eh. Kunayb-kunayb na ho sila, eh. Magkakasama na ho sila. So, kailangan ko naman hong ipaglaban yung sarili ko. At katulad po ng sinabi ko, sir, kung saan dalin ng korte yung aming mga kaso, eh, yun ho yung masusunod. Pero hindi ho ako nagdi-disagree sa inyo, sir. Ah, tama po kayo. Maraming salamat ho. Pa-shoutout kina Diego Ramirez, Roldan and Jacob Rivera, Valentino Narciso, Matias Vergara, Ferdy Almonte at Abel Monterribano from Samuel Trinidad ng Iowa, United States of America. Di kalibreng shoutout sa'yo. Pa-shoutout kina Diego Ramirez, again from Iowa. Double shoutout. Oh, kina Diego Ramirez, Roldan and Jacob Rivera, Valentino Narciso, Matias Vergara, Ferdy Almonte at Abel Monterribano from Samuel Trinidad. Mabuhay kayo. Sir, mula sa inyong kaibigan na si Samuel Trinidad ng Iowa, United States of America. Sabi ni Mokong TV for 45. I can see you're sad even when you smile, even when you laugh, I can see it in your eyes. Deep inside you wanna cry because you are scared. Ayan. Daniel De Guzman, Araga, pa-shoutout Boss FLM, kunin mo ako bodyguard mo. Hindi na, okey lang ako. Sabi ni Widya, "You are still my pandemic hero, sir. But this time is different. I respect your right, but sometimes you have to choose your battle to win the war." Tama ho kayo. Tama po kayo. Um, Hindi kayo mali. Kay pandemic hero niyo po ako, kay hindi, eh, hindi ko po puwedeng baguhin kung ano man yung laman ng iniisip niyo. Pero nagpapasalamat ako sa inyo, ha. Ah, this time is different, yes, yes. Actually nung pandemic, hindi ho ako mahilig magkaso, hindi ako mahilig magdemanda. 'Pag may nagkaso ho sa'kin, hinaharap ko na lang, oo. Minsan nga kakasuhan ako, kalokohan lang para they just took, alam nila I'm going to buy out peace. This time tama po, different. Because, I do this not for myself, but for those people whom their voices have been shut by the people who had power. Widya, maraming salamat po. But could you please don't take away a little dignity from me, and this the only time na ako yung magkakaso. Tama ka, hindi ako ano, hindi ako kokontra sa sinabi mo. Yep.
Salamat po. Tama po kayo, ma'am. Kumbaga ano na ho 'to, eh, kumbaga bahala na ho, bahala na po. Pero salamat ho. 'Wag ho kayong mag-alala. Eh, lahat naman ho, isinasaalang-alang ko. Actually, napakadali ko hong kausap, eh. Kaya lang ho kung titignan niyo naman yung pinagkakagawa nila, tama ba naman ho yung padalan ako ng kabaong sa bahay, tama ba naman ho yung i-post na ako ho ay wanted kriminal, parang parang napakapangit naman po yata, 'di po ba? Sana ho kung may ginawa man lang ako, wala naman ho talaga akong ginawa. Grabe na ho yung ginawa nila, awa ng Diyos ho nalampasan ko lahat. Ngayon iba na naman ho, eh. Kumbaga hindi lang nila ako gustong sirain yung aking pagkatao, idinadamay pa ho nila yung mga taong nalalapit sa akin, eh. So, bahala na ho. Sabi nga ho ni Winston Churchill, "You had enemy, it's good. Why? Because sometimes in your lifetime, you stood for something what you know is right." Hindi naman po always na gano'n. Ma'am, maraming salamat po. Sir, kung ano po man. Thank you po. Tama po kayo, tama po kayo. At 'yan ho ay yang advice niyo ay 'yan ho ay dadalhin ko at, iko-consider ko po 'yan. Mhm, 'wag po kayong mag-alala. Naka-mute ba? Hindi naman naka-mute, ah. Naka-mute ba? Naka-mute? Hmm, naka-mute ba? Hmm. Oh, eto may tingnan mo 'to. Eto kung titignan mo 'to, look at this. Nagsayang siya ng $7 para ipamukha sa kanya na siya'y tanga. Sabi niya, "Tama na pagpapaawa mo, lumipat ka na naman." Yes, bagong lipat na naman ako, may pambayad ako, eh. Oo, dun sa inner circle, sayang yung kalahating milyon ko dun. Sayang, hindi ko na puwedeng bawiin. So, lumipat na naman ako. Alangan na maitabi ko pa yung sarili ko sa taong nagtangka sa buhay ko. Kung hindi ka naman siya nga, "Lumipat ka na naman, iyan magtago-tago ka na, makukulong ka na boy. Eto $5 namumulubi ka na." Ay, makukulong na ako sigurado ka. Saan kaso? Doon sa ano, sa Data Privacy Act? Naku, pagharap ko sa prosecutor nun 'pag pinakita ko yung ebidensya ko, tapos na agad yung Data Privacy Act. Yung kayang kinaso ko sa kanila, kaya nilang ilagan? Ikaw naman, "Sir, wag ka na magsayang ng pera kung mambabash ka lang. Kasi alam mo 'yan, sa tingin mo kasi tulonggis ako, ang hindi mo alam ikaw ang tulonggis." 'Di ba? Meron ba namang makukulong na walang kaso? Nilabas niyo nga wanted criminal ako, eh, 'di ba nagtawagan sa'kin lahat ng mga kakaibigan ko, "Uy, wanted ka na boss." Aba'y kinagabihan nagpunta ako ng police station at kumuha ako ng police report. 'Di dapat hinuli na ako, 'di ba? So yung police report na yun, yun na yung nagamit ko ngayon kanina nung ako'y nag-file ng kaso. Hmm, ibigay mo sa'kin yung ano mo, yung GCash number mo, soli ko yung $7 mo sir. Sayang baka yan na lang ang natitirang pera mo, gastusin mo na lang ho para sa pamilya mo o sana ibinigay mo na lang sa iba. Well anyway, thank you pa rin, pusuan ko pa yan.
Sabi ni Life of Adriana, "Ibenta mo po yung life story mo sa Netflix. Huwag kang pumayag na ikaw ang gawing content. Ikaw maglabas ng kwento mo. Ganyan lang sila kasi di ka nila kaya." Yes, ma'am. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Long live po sa inyo. Galing po yan kay Ma'am Life of Adriana. Sir Widya, God bless you po. Thank you. I consider all the message na sinabi niyo po. Opo. Shoutout kay Florencio Otoy. Sabi ni Gail Colin, "Tama Idol FLM, prove them wrong. God is with us. Let your angel of God protect and shield you. None can harm you. Wear a big smile and honor. In Jesus' name, with us." Uy, amen. Thank you, Gail Colin. Shout out kay Gail Colin. Mabuhay ka. Mabuhay ka. Mabuhay ka, kapatid. Boss, watching from Japan, pa-shoutout po ako. Deyu Ikeda po. Relax na lang kayo, boss FLM. Just ignore bad comments. Sabi ni Deyu Ikeda. Deyu Ikeda, mabuhay ka. Thank you. Shoutout. Maraming salamat. Hmm. Lonely Asian. Okay, okay, okay. Si Lonely Asian na naman pala 'to. Okay. Dalawa pala yung account ni Lonely Asian. Sorry, di ako naggi-GCash sa'yo. Eh? Sorry, di ako naggi-GCash. Sa'yo na 'yan. Pambili mo ng yosi ng mapabilis buhay mo. Basta 'pag nasa loob ka na, kami nasa labas, pumapalakpak at tumatawa. Ma'am, sana ho hindi kayo ma-disappoint 'pag nagkabaliktad yung sitwasyon at yung mga iniidolo niyo naman ang nasa loob. Ako po, sana ho 'wag kayong ma-disappoint. Yun lamang po. Anyway, maraming salamat sa inyo, baka yan na lang ho pera niyo, ay dinagdagan niyo pa. O sige, yayamanin naman siguro kayo, taga-Canada kayo, Lonely Asian. O sige, no problem. Okey. God bless you po, ma'am. Maraming salamat ho. Sana ho 'wag kang ma-disappoint. Boss, 'pag ba't nawala yung super chat message sa live mo? Okey lang, hayaan mo siya. Sabi ni Dem Torrejos, ito yung tukmol na di mo nagbabayad sa staff niya. Tukmol na hindi nagbabayad sa staff niya? Sinong staff ko ang hindi ko binayaran? Bigyan niyo nga ho ako ng pangalan. 'Pag sinabi mong staff dapat may kontrata, dapat, empleyado, dapat may katibayan nagtrabaho siya sa'kin. Dapat nakita man lang ho na kasama ko personal, o puwede ko i-consider yun na staff ko. Pero pagka hindi ho nakitang nakasama ko ng personal, ibig sabihin ho kuwento lang yun. Mhm, 'di ba? Ang mangyayari dun ho, mas tukmol ho kayo. Kasi nagpapaniwala ho kayo sa isang tukmol, oh, 'di ba? Ayun. Anyway, maraming salamat ho, kasi natukmol ko ho kita. Nagpadala ka pa 50. Thank you po, sir. Sabi ni Ivana, "Drew, kabotahe.
Paano 'pag binisita ka ni Boss Abel, ay di galingan niya at gagalingan ko rin, kayo naman. Puwede naman yun pagalingan na lang kaming dalawa. Si Casper, ay saglit lang ho, wait lang ho, tatawagin ko. Sa'yo, mag-grade ka. Oo, sandali lang at, pinatawag ko ho. Hmm, wala na ako kung papana. Criminal water na lang, Naka-mute ba? Okey naman, plywood? Hindi ho plywood. Hindi ho plywood 'yan, ayun si Casper, oh. Oh, ayun si Casper. Oh, ayun yung kama ko, oh. Ayun yung dali nga, oo. Ikot natin 360, oh. Oo, oh, oh, carpeted ho ya lahat, oo, dabi ho kwarto raw. Oo, malaki ho ere. Ah, apakalaki. Plywood na lang daw ang background ko, hindi ho yan plywood. Oo, may ano ho yan, may lampara pa, oh, 'di ba? Oh, oh, may pintuan, oh, pasok ka diyan sa kabilang pintuan, baka akala yan, oo, yun. Oh, upo ka diyan Casper, kuha ka ng upuan, kuha ka upuan. Okey na hong plywood lang, ayos na ho yan plywood. Buti nga ho'y may plywood pa, hmm. Ay, yan lang ho ang aking nakayanan, oo. Sabi ni Rocky Sigaw Lehitimo, "Hanggang saan naabot ang pera mo? Hanggang saan ang kayabangan mo? Handa ka bang tumulong sa bayan mo at magsunog ng pera hanggang buto? Kagaya ng bagong idol ko, Francis Leo Marcos, bagong hamon 'to. Sa lahat ng mayayaman na puro lamang yabang, hoy, 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 makinig kayo." Sigaw Lehitimo, atras kang konti. Atras mo ng konti yung upuan mo, atras mo. Iyon, para makita ka diyan. Iyon. Sandali. Widya, the way you answered me, that is humility. Try to do it more often, sir. Mas bagay, may the odds be in your favor. It will be a long, bumpy ride. Be strong. Sir, maraming salamat. Kung ano man ho ang nasa likod nung pangalang Widya, babae man o lalaki, ma'am, sir, maraming salamat po. Katulad nga po ng sinabi ko, yung attitude ko po nakadepende ho yun sa attitude ng tao sa'kin. Alam niyo kung mahina lang ho yung puso ko, baka bumigay na po ako. Lalo na ho nung nakaraang first 3 yung last few 3 weeks na nakalipas. Grabe yung bombardment, grabe. Wala naman ho akong ginawa, Actually bago ko pinatulan yan si Makagago,
3 beses niya ho akong kinontent bago po ako nag-react, oo. Tapos yun, ayun nag-join na yung mga dati kong basher, yung mga dating ano, sabi ko nga ho natapos na ako diyan, eh. Actually 2 taon na nga ho akong hindi gumagamit ng YouTube, eh. Kaya lang ho nasobrahan naman sila, eh, oo. Kaya mahirap man hong tanggapin ano, magmula ho nung ginawa nila yun napakarami ko hong business transaction na hindi ho natuloy at naapektuhan ho ako. Kaya parang nagalit na ako sabi ko, "Sige magyu-YouTube na rin ako." Actually ho, nung sinugod ho ako sa bahay ni Makagago, eto sir sa inyo ko lang sasabihin, nasa akin na ho lahat ng pagkakataon para tunawin siya. Pero mas nangibabaw pa rin ho yung pagiging makatao ko, hindi ko ho siya tinuluyan. Totoo po yan. Ngayon ang pinalabas ko na lang, wala ako dun. Pero obvious ho nandun ako. Actually nasa akin ho lahat ng pagkakataon para igupo siya, para dalain man lang sana. Pero naisip ko may pamilya yan, eh. Naisip ko baka may anak din. Naisip ko yung ginawa ko nung panahon ng pandemic. Oo, I have seen so much of him. Ah, living I can see so much of me, sorry. So much of me living in him, parang gano'n. Noong pandemic, sobra kayabangan ko nun. Ah, pero mas nangibabaw po sa'kin yung ano, yung pag-iisip ng tama. Actually, hindi ko na ho pinatulan yun. Ang ginawa ko na lang sinabi ko, "Wala ako dun." Para lang matapos na, hindi pa rin sila tumigil. And then suddenly ho, binigay sa'kin nung security guard yung screenshot nung plate number nung sasakyan na ginamit niya. Eh, hanggang sa nakuha ko yung plate number. May rights naman po ako para kunin yung plate number kasi yun ho yung sasakyan na ginamit para sugurin ako sa aking pamamahay. Hanggang sa ayan nag-join na sila Pudginos na mga dati kong basher, lalo yung mga tao na sila Eloy Barrientos alias Mighty Manong na hindi nila matanggap. Actually dati ko hong mga supporter 'yan. Napasama ho dun kay Mary Ann na gumamit sa pangalan ko habang ako'y nakakulong. Sobrang dami ho ng supporter ko nun. Talaga naman hong mga galante. Sinuportahan din ho sila dahil nga pinagtatanggol nila ako. Pero one time po kasi naglabas ako ng voice record, sa kulungan po ako nun. Ang way of communication ko is maglalabas ako ng voice recording. 'Pag dinalaw ho ako ni Dong, pipindot lang siya ire-record, magsasalita ako ro'n na tinanggal ko ho silang lahat. Kasi ho grabe naman ho yung paggamit nila sa pangalan ko nun. Defending me, sinasabi nila kaibigan nila ako, kilala nila ako. Meron pang isa yung, Aris Ilagan. Kanang kamay ko daw siya, nagbigay daw siya ng pera, hindi po, gano'n. Kaya napilitan akong maglabas. Kasi at saka yung Mary Ann na pinagkakalat niya na magkapatid daw kami, tapos yung kaibigan ko pinuntahan niya, pinasasanla ko daw yung singsing, wala naman ako, hindi ko alam yun. Hanggang sa tumawag ho yung kaibigan ko si Alvin Gio, nakakuha sa'kin ng 1.5 si Mary Ann. Kaya naobliga ho ako na maglabas ng voice recorder nun. So, sa nilabas kong voice recorder ang sinabi ko nun is hindi ko sila kilala, hindi ko sila vlogger. Ay, nagtulong-tulong na ho sila. Kasi yun na ibang mga supporter na nagpapadala pagka nagla-live sila, ay parang nagkontrol dahil narinig talaga mismo nila yung boses ko. Dun ho yung nagsimula na binash nila ako. So, yung mga nagba-vlogger-vloggera na ipinagtatanggol ako, kumaliwa na. At kunyari, "Oh, dati kaming vlogger niyan, napatunayan namin yung totoo, ganito yang kasama kaya dito na kami ngayon." So, nahati ho yung mga supporter, opo. Which is ang iniisip ho nila kasi, hindi na ho ako makakalabas. Pero kung titignan ho natin gano'n talaga. Kaya nagpapasalamat ho ako sa Diyos at hindi niya ako pinabayaan. Siguro nga pinalo niya ako dahil marami din naman akong kapilyuhan nung panahong nasa laya ako. Pero ma'am, sir, alam niyo ho 'yan at alam kong nakita niyo po na ibinuwis ko ho talaga yung buhay ko para sa mga kababayan natin. Wala ho akong hininging kapalit nun at lalong wala pa ho akong kakilalang OFW nun. Nag-iisa lang po talaga ako nun. May tumulong din po yung ninang ko, sabi niya
o meron ako ritong pera at yung ninang ko po na yun siya po si Conchita Romualdez Yap, asawa po ni General Edong Yap. Ninong at ninang ko po 'yan, si General Edong Yap at saka si Conchita Romualdez Yap, na kapatid po ni former First Lady Imelda Romualdez, opo. Ah, Ayun po at, 'yun lang po ang tumulong sa'kin. Binayaran niya na mabilis yung aking bahay sa Miranila, idinagdag ko ng pambili ng bigas, 60,000,000 po, ayun na. Ay sir, maraming salamat po sa'yo. God bless you po. Katulad nga po ng sinabi ko, kung maayos po yung pagtatanong, mas maayos naman po akong sumagot, eh. Oo. Kung yung pagtatanong po ay, mababa, hindi po yun ng sarkastiko, ay makikita niyo ho talaga lalo na ho sa personal sir 'pag nakaharap niyo ako at nakausap, makikita niyo ho yung aking warm and down to earth, warm demeanor, mararamdaman niyo po yan. O kahit ho yung tao sa lansangan, ramdam ho nila yung aking down to earth, warm demeanor. Opo, kaya lang ho 'pag sarkastiko po yung tao talaga naman hong mas sarkastiko ho ako. Kung niyabangan ako ng tao, naku po yayabangan ko rin ng todo. Pero kung yung tao po naman maayos, wala pong dahilan para hindi po ako maging maayos. Tao po tayo, eh, tao po kayo. Opo, pare-parehas po tayo. Yan nga ho yung pinaglaban ko nung pandemic, eh, yung karapatan natin, eh. Dapat lahat tayo magkaroon ng equal right and equal opportunity. Lagi ko nga hong sinabi yan sa mga supporter ko. Sabi ko, bakit hindi natin pagpraktisan yung tinatawag na egalitarian philosophy. Oo, egalitarian philosophy means, all people deserve an equal right and equal opportunity. Hindi ko po tinuring yung sarili ko na mas mataas sa kapwa ko. Itinuring ko po yung sarili ko na mas mababa pa sa kapwa ko. Kaya lang po 'pag talagang talagang niyabangan ako, dodoblehin ko talaga yung yabang. Minsan napapahiya na ho ako o kaya minsan po ako'y napapasubo na sa aking kayabangan. Ang nangyayari ho'y pinaninindigan ko na. Ay nasabi ko na po, eh. Ayaw ko naman po magmukhang sinungaling. Pero yung sasabihin po nila na ako po ay nanloko ng aking kapwa, hindi po. Unang-una takot ho ako sa utang. Ngayon kung merong mga tumulong sa'kin nung ako'y nakakulong, sabi ko nga, maaaring hindi ko pa kayo kayang tulungan pabalik ngayon, sapagkat hindi pa naman ho ko tuluyang natatapos ang aking mga hinaharap na problema. Pero gustong-gusto ko silang tulungan pabalik. Iyan ho ay kahit hindi nila hilingin, gagawin ko po 'yan, tutulungan ko sila pabalik. Ma'am, sir, Widya, maraming salamat po. Mabuhay po kayo.